Magandang araw po muli sa ating lahat. Naway sa araw na ito ay ating pong ihanda ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating buhay na Diyos at makapangyarihang Diyos. Tayo po ay lumapit sa trono ng kanyang biyaya at hingin natin ang kanyang abag at awa sa atin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay muling dumudulog at lumalapit sa iyo. Nais ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan at kaya hindi na ay matuto kami sa mga salita mo. At ito ay lalong aming mapaibig sa iyo, Panginoon, at lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. At ito ay lalo kaming maging masunurin sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw pong ito ay ating sisimulan ng panibagong series at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay How to be a Friend of Jesus. Paano po tayo magiging kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Ang paksa natin ay matatagpuan natin sa John chapter 15 verse 12 hanggang 17. Pero bago pang natin basahin yan, ay nais ko lang pong magbigay sa inyo ng background tungkol sa mga hari sa Ancient Oriental King. Kung kayo po ay nanonood ng mga Korean novela tungkol sa mga emperor, sa mga hari, at mga empress, okay, at mga reyna, ay sila po ay pumipili ng iba't ibang mga advisor. Ito pong mga advisor ito ay mga special friend ng mga hari o reyna o emperor. Ang function po nila ay katulad po ng mga kabinete sa ating American man siya o sa Philippines. Makikita natin ay pumipili po ang ating Pangulo ng mga kabinete niya, member ng kanyang cabinet. At doon ay usually ay ito yung mga kaibigan niya. Kagaya nga po sa ating bansa, ang ating Pangulong Duterte ay meron siyang close friend. At yun po ay si Senator Bongo. Bago pa po siya naging senator ay talagang lagi siyang kasama ng ating Pangulo. So ito po ay hindi lang basta siya konsultan ng mga hari, kundi siya po ay talagang malapit na kaibigan. At pinoprotektahan nila ang isa't isa at talagang meron po silang access at hanggang sa kanyang tulugan ay pwede pong lumapit itong kanyang mga advisor at ang kanyang kaibigan hanggang sa kanyang tinutulugan. So dito makita natin na pinapahalagahan po ng hari ang advice ng kanyang kaibigan higit kaysa sa mga general, mga military o kaya naman sa mga politician o kaya naman ay sa mga ruler ng mga nations o mga gobernador. No wonder ay makikita po natin na siya ay very close sa hari. Okay? At ang royal advisor po nito, ang role po niya ay higit pa sa relasyon ng isang hari at ang kanyang kinasakupan. O kaya naman ay higit pa ito sa master at saka sa disciple relationship. So ang position po niya ay very intimate o malalim na pagkakaibigan. A bond of love and a trust that superseded formally. Okay, talaga namang tiwala siya. Wala na yung mga formality o mga protocol o kaya naman ay yung mga tinatawag na external treat. Okay, so may mga protocol po yan. Ikaw po ay bibisita sa hari ay talagang marami ka pang pagdadaanan. Pero samantalang kapag ikaw ay kaibigan ng hari ay ito ay wala ng mga protocol at mga formality. Okay? So dito po ay sa ating pag-aaral sa John chapter 15 ay makikita po natin dito na pinapahalagahan ng Panginoon ng ganitong klaseng relasyon sa kanyang mga alagad. At ito po nga yung ating pag-aaral ay yung final words niya sa kanyang mga alagad bago po siya mamatay. Okay? At malimit ay inuulit niya, ina-affirm niya, pinapahalagahan niya na binavalue niya ang kailang magandang pagsasama. So dumating po yung time na ito na siya'y aalis na pero ina-assure niya sa mga alagad na kailang status na pagiging pagkaibigan.
Kaya hayaan niyo po na ating basahin ang talata na makikita natin sa John chapter 15, verse 12 to 16. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Upang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay ko sa inyo. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang salita pong slave or servant, okay, para po sa mga Hudyo, ay ito po ay sa Greek word, ang ibig po niyang sabihin ay doulos. Okay? At sa kultura po ng mga Hudyo, ay wala po itong negative na connotation. Wala pong masama. Ikaw ay tatawaging slave o servant. Okay? At para po sa mga alagad, ay sila po ay masaya na sila'y makilala na sila'y alipin o servant ni Jesus Christ. To be a servant, especially the servant of God, was by no means a shameful thing. So kung ikaw po ay makikilala na ikaw ay alipin ng Diyos, okay, ay hindi po ito nakakahiya at talagang isa pong malaking bagay po ito para sa kanila. Okay? So dito din ay makita natin na kapag kung ikaw ay makilala na ikaw ay servant, pero yung makilala ka, but to be known as the friend of God, it was an honor. Okay? So makita natin na hindi ka lang makikilala na servant, okay, kundi yung makilala ka pang kaibigan ng Diyos, ay napakalaking karangalan para sa kanila yan. Alam niyo po ba sa Old Testament, si Abraham lang po ang nabigyan ng kanyang title. Okay? Si Abraham po was the only one in the Old Testament upon whom God conferred the title. So alam po natin na si Abraham lang ang nabigyan po niya. So ang lahat po ng mga Hudyo na familiar sa scripture, okay, lalo po sa Old Testament, ay aware po sila sa uniqueness ng lugar ni Abraham as a God's friend. Okay? So ito po ay sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na 11 kasi si Judas po nga ay umalis na. So diyan po ay makita natin na talagang na-thrill sila. Okay? Kaya nung sabihin ng Panginoon na hindi ko na kayo tinuturing na alipin kundi kaibigan, ay nasiyahan sila kasi alam nila si Abraham lang ang nabigyan ng ganong title pero binibigay nila ni Jesus ito para sa kanila. Kaya nakakatuwa po para sa kanila yan na tawagin silang kaibigan ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ba na talagang hangad nila na magkaroon ng intimacy o yung pagiging close nila sa Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi on that day, on that night, ay makita natin nagtatalo-talo po sila kung sino yung uupo sa malapit kapag naghahari na si Jesus ay sino yung nasa kanan at sino yung nasa kaliwa. So diyan makikita natin na hinahangad-hangad nila na maging malapit sila sa ating Panginoong Jesus. Pero makita natin dito na hindi lang po doon sa dalawa o actually tatlo yun, si Pedro, si James, and John ay talagang malapit na malapit sa Panginoon. Ina-assure niya po sa mga alagad, okay, na talagang kung paano nag-aasam sila na maging malapit sila sa Panginoon, ang Panginoong Hesus din naman, ina-assure sila, okay, bago siya umalis, ang gusto niya yung ganong klaseng closeness na sinasabi ito. Okay? He listed and gustong-gusto ng Panginoon ang magkaroon sila ng desire na magkaroon ng intimacy. So bago siya lumisan, okay, bago siya mamatay, ay makita natin sa araw na ito ang mga character o essential
para maging malapit tayo sa Panginoong Hesus. Okay? Pag-aaralan po natin sa susunod na mga linggo ang mga karakteristik na napakahalaga para magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. At sa umaga po nga ito ay uunahin natin ang unang-unang tangian ng pagiging intimate natin sa Panginoon. At ang unang po niyan ay walang iba kundi ang pagiging obedience. Okay? Ang pagiging masunurin. So ito po yung una characteristic. Okay? The first characteristic is obedience, which sum up the essence of friendship with Christ. Okay? So tandaan po natin na ito yung katotohanan na ang obedience is a conditions for intimacy. Okay? Yan po ang kung gusto po natin talaga na magkaroon ng intimacy o maging friend ni Jesus Christ, ay mayroon po tayong dapat na karakter na handa po tayong sumunod. At ito po nga sinasabi sa John chapter 15 verse 10. Sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, okay, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Okay? So makita po natin dyan na kagaya nga po ng nabasa ko kay Warren Wiersbe, the secret of living is the secret of love is obeying. Kung talagang nananatili tayo, nag-aabay tayo sa Panginoon at nananatili tayo sa kanyang pag-ibig, ay tayo ay susunod. Kaya isa rin niya sa sekreto na kung talagang mahal mo ang isang tao, ay sinusunod mo po siya. So yan po makita natin na katangian ng magkaroon ng magandang intimacy ay yung pagsunod. At dito pa, sabi pa sa John 15 verse 14, yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So yan po, maliwanag na sinasabi na that is not to say, okay, ito'y gusto nating linawin lang na hindi ibig sabihin yan na tayo ay magiging kaibigan ng Panginoon kung na-earn natin o na-attain natin by any amount of human effort, but rather that obedience is an identifying mark of the friend of Jesus. Okay? So, gusto po lang ipaliwanag dito na para po tayo maging kaibigan ng Panginoon, hindi po ito na-attain natin o na-earn natin sa magitan ng ating mga pagsunod. Hindi kaya po tayo sumusunod dahil ito po ay isang marka o katunayan na tayo'y mga anak na ng Diyos o kaibigan na ni Jesus Christ. Okay? So, sa katunayan, those who obey God share the intimacy with Jesus as member of the same family. Okay? Kaya kapag talagang nagsumusunod tayo sa Panginoon, ay talagang nararanasan na po natin yung intimacy na tayo mga miyembro ng pamilya ng Panginoon. At sinabi din po ng Panginoon, okay, na in-explain ni Jesus, before that obedience is characteristic of all those in His spiritual family. Okay? So, ang obedience po talaga ay isa sa mga katangian ng mga kabilang na sa mga pamilya niya. Okay, makikita po natin yan sa Mark chapter 3. Ito, maganda po yung karanasan ito na ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral. Sa kanyang pangangaral, sabi, Mark chapter 3 verse 31, sabi, dumating ang ina at ang mga kapatid ni Hesus. Ito yung mga physical na kapatid niya sa laman. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po, naghihintay ang inyong ina at mga kapatid. So nangangaral po ang Panginoong Jesus yan at dumating po yung mga nanay niya at ang kanyang kapatid sa laman. Okay? Natin. Sabi dito, sino ang aking ina at ang aking kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at ang mga kapatid. Sino yung kanyang ina at ang mga kapatid? Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. So dito po makita natin na hindi ang tunay na mga
na at kapatid niya sa spiritual ay iyong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, kung talagang sumusunod kayo sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin ay talagang may relasyon ka na. Okay? So, gusto po lang nating linawin yan na ang scripture ay maliwanag na nagsasabi, okay? Scripture also speak of the relationship of believer with Jesus as that of a sheep who follow the shepherd. Okay? Yan po, isa pang pagkukumpara yan na makita natin na sinasabi sa Biblia ng isang magandang relasyon ng mga mananampalataya ay katulad ng isang tupa na nakikinig sa kanyang pastor. Okay? So, yan po kagaya kanina, nung nag-aaral nga po ang Panginoong Hesus, ay yun ang katunayan na kaya sumusunod, nakikinig at sumusunod ang mananampalataya sapagkat may relasyon na po siya sa Panginoon. Okay? Hindi po siya sumusunod para magkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. Kaya siya sumusunod dahil siya ay may relasyon na sa Panginoon. Okay? So, ganoon din po, makita natin, ang tupa o yung mga tunay na alagad ay nakikinig sa kanyang pastor. Okay? Tingnan niyo po siya sabi sa John chapter 10 verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Yung maliwanag. Okay? So ang tunay na mga alagad o mga tupa ng Panginoon ay nakikinig sila, nakikilala sila. Okay, ni Jesus. At ano sabi? Sumusunod sila sa akin. So, okay, maliwanag po yan. Again, makita natin na ang intimacy depends on willing obedience. Okay? Yung pong pagsunod. In every metaphor, makita po natin dito sa paghahambing ng Panginoong Hesus, ginamit niya, dinescribe niya sa kanyang relasyon, sa kanyang mga alagad, yung obedience was an essential sa ganitong kondisyon. Okay? Makita natin, essential condition ng relasyon niya sa Panginoon, sa Diyos at sa tao o sa mga mananampalataya ay yung pagsunod. Sa John chapter 8 verse 31, sinabi pa ni Jesus, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo, naniniwala sa Kanya, kung tinutupad niyo ang aking mga aral, kayo ngang mga tunay na mga alagad ko. So yan po makita natin na intimacy with Jesus Christ is always built on the foundations of obedience. Okay? Whether it is the intimacy, okay? Natin yan na intimacy with Jesus Christ is always built on the foundations of obedience. Whether it is the intimacy of a sheep and a shepherd, a teacher and a disciple, family members, or simply friend. Okay? So yan po makita natin na talagang nakasalalay po ito sa sunod ating sa Diyos. Okay? At tingnan pa natin sa 1 John chapter 3, verse 9 to 10, sabi, at tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magtuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Okay? So a person does not become a child of God through obedience. That would make a salvation depend on work. Okay? So yan po maliwanag natin na ang isang tao ay hindi nagiging anak ng Diyos dahil ito ay sa pagsunod. Kung ganoon ang mangyari, ang kaligtasan ay nakasalalay sa mabubuting gawa. Pero maliwanag po na ang obedience is proof, katunayan po, that a person is intimately connected to Jesus through faith. Okay? So yung pong kanyang pagsunod sa Panginoon ay isang katibayan na ang isang tao ay meron ng magandang relasyon sa Panginoon, connected na sa kanya, sa Panginoong Hesus, at siya ay mayroon ng pananampalataya. Kaya po siya sumusunod sa Panginoon. Okay? So, hindi po nito na does not qualify someone to be a child of God.
Okay? Kapag ikaw sumunod ay hindi po ito magka-qualify sa iyo para ikaw ay maging anak ng Diyos. Pero ito ay nagde-demonstrate that He is one. Okay? Ang pagsunod po ay hindi po para ka masabing ikaw ay anak ng Diyos. Kundi ang pagsunod ay ito'y katunayan na ikaw nga ay anak na ng Diyos kaya ka sumusunod. Okay? So maliwanag po 'yun. Okay? Kasi kapag ang pagsunod mo ay para ikaw ay maging anak ng Diyos, mangyayari yan ang kaligtasan mo o kaya ka nagkaroon ng relasyon sa Diyos ay dahil sa iyong paggawa o by works. Tandaan po natin, ang ating salvation, it is by the grace of God through faith to our Lord Jesus Christ. It is not of our work. Okay? So kaya po tayo sumusunod ay ito'y katunayan na tayo'y mga anak ng Diyos. So gayon din, ay makita natin, it is the same is true of being a friend of Jesus Christ. Kaya po tayo sumusunod dahil tayo mga ibigan na ni Jesus Christ. Kaya po siya sabi sa John chapter 15 verse 14, sabi niya, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So, kaya po maliwanag. Kaya po tayo sumusunod, okay, ay dahil tayo'y kaibigan ng Panginoon. Okay, so yan po ang maliwanag na kung talagang kaibigan na tayo ng Panginoon, talagang kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking utos. Okay? So maliwanag po na that does not mean that obeying makes you a friend of Jesus. Okay? So kagaya din kanina na yung pagsunod ay hindi yun para ikaw ay maging anak ng Diyos. So ganoon din, hindi rin tayo nagsumusunod para tayo ay maging kaibigan ni Jesus Christ. Hindi. But if you are one, it will be visible by your obedience. Kung talagang tayo ay kaibigan na ng Panginoon, ay makikita ito sa magitan ng ating pagsunod. So sana sa araw po na ito ay ating nakita at napag-alam na napakahalaga po ng pagsunod sapagkat ito ay katunayan na tayo mga kaibigan o anak na ng Diyos at may relasyon na po tayo sa Panginoon. Sana po sa ating pag-aaral na ito, sa ating pagiging kaibigan ni Jesus Christ, sa ating pong naririnig na nababasa sa salita ng Diyos, ay dapat ay hindi lang po tayo nakikinig, okay? Kundi tayo ay sumusunod sa looban ng Diyos kung ano yung kanyang sinasabi. Kaya sabi, ang kanyang upa ay nakikinig sa kanyang mga pastor at nakikilala rin po siya ng Panginoon. Sana po ay ating pong na-enjoy at nakita po natin na kung paano ang mga alagad noon ay naghahangad na magkaroon ng intimacy at mapalapit sa Panginoong Jesus at kung paano po ang mga Asian king ay meron po mga advisor at mga kaibigan. Sana po ay malapit sa hari ay ganoon din po ang ating hangarin na tayo ay maging malapit sa Panginoon at tayo nagiging malapit ay sa pamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Kaya sana po ay ma-enjoy po natin ang ating buhay na talagang lalo tayong nalalapit at magiging close sa Panginoon. At naway lain tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sapagkat pinakita mo po sa amin ang kahalagahan ng aming pagsunod sapagkat ito'y nagpapatunay na kami yung mga anak at kami ay yung mga kaibigan. Panginoon, sana po ay sa aming pagbabasa ng salita, sa iyong salita, sa pakikinig namin sa mga mensahe mula sa iyong Biblia, ay talagang magkaroon kami ng enthusiasm o pagnanais na sundin ka, Panginoon. Hindi yung mga dikta at mga turo ng ibang mga tao, kundi, Panginoon, ay lagi namin pakinggan ang iyong mga salita at magkaroon kami ng ma-inlove kami, Panginoon, na talagang maging close kami, Panginoon, sa iyo. At sana, Panginoon, sa aming patuloy na nararanasang mga pandemya o problema ng aming bansa at ng buong daigdig, umaasa kami, Panginoon,
na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, at talagang papatunayan mo kagaya po ng nangyari noon na sa kabila ng mayroong kang kakaharaping ah, krisis sa buhay na ikaw ay pagkakanulo, ikaw ay papahirapan at ikaw ay ah, ipapako sa krus at alam namin Panginoon ay isinare mo yung joy, Panginoon, kagalakan sa iyong mga alagad at gayon din ay gusto mong iparana sa kanila yung intimacy, Panginoon, na talagang magiging kaibigan mo sila, Panginoon, at hindi lang ah, servant, Panginoon, kundi, Panginoon, ay kaibigan. Kaya sana'y maranasan pa namin at matutunan pa namin sa susunod na mga linggo ang mga katangian ng pagiging kaibigan mo, Panginoon. At ito po ay isang magbigay sa amin ng kagalakan na kami ay merong relasyon sa iyo at kami ay merong security, Panginoon, sa iyong pakmanan at inyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.